Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo pong lahat. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa isang pribilehyo na naman po na tayo po'y mag-aaral ng kanyang salita. Tayo po'y nasa 7 huling wika ng Diyos doon po sa krus ng Kalbaryo. At ngayon pong oras ito, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa isang pribilehyo na naman po na tayo po'y magamit upang mangaral po ng kanyang salita at alalahanin po yung kanya pong mga winika doon sa krus ng Kalbaryo. At bago po yon, nais ko na rin po muna magpasalamat sa Panginoon sa pag-iingat po na kung saan kami po'y nakarating po ng ligtas po dito sa lugar po ng Paris, sa France. At para po kami ay magministeryo, kasama po namin ang ating pong Bishop Fernando de Vega na kung saan po sa LWBC Paris dahil anniversary po. At yung ilang gawain din po dito ay mapuntahan. At kami po ay makaagapay po ng ating pong bishop at patuloy niyo po kami isama sa panalangin na kung saan po ay maging matagumpay at pag-iingat din po sa aming pong pag-uwi at karunungan din po ng Panginoon sa amin dahil kami po ay somehow na kung saan po ay magbabahagi din po ng salita po ng Panginoon at lalo na po ang ating pong Bishop Fernando de Vega dahil puro halos gawain po ang napunta po dito dahil po ay may mga gawain po dito po sa lugar po ng Europe na kung saan ay mayroon po tayong mga kababayan at kaya patuloy niyo pong ipag-pray na kung saan ang gawain po dito ay magtuloy-tuloy po at lumago. At salamat po sa Panginoon dahil ang gawain po dito sa LWBC Paris na kung saan po ay patuloy pong lumalago sa biyaya po ng Panginoon. Sa pangunguna rin naman po yan ng ating pong bishop na kung saan mayroon pong tinalagang pastor, si Pastor Nelson Cadena, no? Kaya patuloy niyo po na kung saan at ipanalangin ang biyaya ng Panginoon at na kung saan po ay patuloy na lumago sa kanila pong church dito po sa lugar po ng Paris. So, at ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at salamat po sa mga nangangaral po, no? Ito po ay pang-apat na wika na po ng Panginoon. Meron na pong nauna, meron na pong pumangalawa, may pumangatlo na po na kung saan yung mga mensahero po dyan ay blessing. Yung pangangaral po ng salita ng Panginoon ay blessing. At ngayon pong pang-apat na wika ng Panginoon, alam ko po ito ay magiging blessing din po hanggang sa matapos. Kaya patuloy po tayong sumubaybay, manood po ng salita ng buhay ay ating pong alalahanin at aralin po na kung saan yung ginawa po ng Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo ay para po sa atin. So ngayon po, ako po ay nagpapasalamat din po sa ating pong Pastor June, sa Pastor Eric, na kung saan ay patuloy po training sa aming pong mga preachers, pag-asayin po dito po sa salita ng buhay at sa mga mensahero po, preachers, deacons, pastor na kung saan ay nagagamit po ng Panginoon na nangangaral po dito sa salita ng buhay, ay pagpalain po kayo ng Panginoon. At syempre, sa mga umaawit din po, ang inyong awitin pa lang po ay blessing na bago po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. At syempre, sa mga IT na kung saan patuloy na nag-edit para mas lalong maunawaan po ng mga manonood ay inyo pong ginagawa. So, ang inyo pong ginagawa ay hindi walang kabuluhan ito sa Panginoon. At syempre, sa mga viewers po na nanonood mula noon hanggang ngayon ay nandiyan pa rin po kayo. Ay salamat po sa inyo sa Luzon, Visayas, Mindanao. At kung meron din po sa ibang bansa po dyan, ay pagpalain po kayo ng Panginoon. At alam ko po, tayo naman po inaaralan na pagpapala ng salita ng Diyos. So ngayon po, tayo po ay mag-aaral na at tayo po ay tutunghay na ngayon pong oras na ito. Sa mga nakatunin na po dyan, sa mga nanonood na po dyan, pwede po kayo dyan mag-comment. Basta encouragement word lang po. Pwede nyo pong i-share para marami pong kung saan mga tao pa na makapakinig ng salita po ng Panginoon. Hindi po tayo nag-i-invite ng panibagong religion, bagkus nandito lang po tayo para mangaral ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita po ng Panginoon. At ang kailangan po natin ay ang tamang relasyon para sa Panginoon. So ngayon po, tayo po'y mag-aaral na, tayo po'y babasa ng talata sa aklat po ng Matthew chapter 27, verse 46. Ito po ang sinasaad ng salita ng Panginoon. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ayan po ang nawika ng Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung pang-apat na kung sa kanyang
sinalita po habang siya po ay nakabayubay doon po sa krus ng Kalbaryo. Purihin at pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po'y humingi ng gabay at patnubay sa ating pong Panginoon. Aming dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po muli sa minsan pa kami po'y mag-aaral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para po sa amin, para kami po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa ginawa mo, sa sakripisyo, sa lahat po na kung saan na ginawa mo po sa amin. Hindi po madali. Mahirap, Panginoon, ang inyong pong ginawa. Tiniis ang inyong anak para po sa amin, para kami po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan na nagmumula po sa inyo para po maihayag na may kaliwanagan ang inyong salita. Huwag makita ang kakulangan ng mensahero, bagkos ang pagpapala, Panginoon, ng inyong pong salita. Ito po ang samot panalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. So, sa ating pong binasa, ito po yung pang-apat na wika na kung saan naabanggit po ng Panginoon. Kung ating pong aaralin, mabigat po yung salita pong ito. Dahil ito po ay nagpapatungkol sa relasyon ng ama at ang anak. Di ba po? Kung tayo po mga kapatid ay ama na, ang gusto po natin sa ating pong anak ay mapabuti siya. Di ba po? Ayaw po natin yan nasasaktan. Ayaw po natin yan nahihirapan. Ayaw po natin yan na kung saan yung mapahamak. Di ba po, lahat gagawin ng isang mabuting ama para sa kanyang anak. Di ba nga lang po, kahit may sakit nga lang po ang ating anak, di ba gusto nga po natin na kung saan tayo po yung, na kung saan yung gusto natin, tayo na lang yung may karamdaman para hindi po maranasan o maramdaman ng ating mga anak, di ba po? Pero ang ating po, Diyos Ama, tiniis niya ang kanyang anak doon po sa krus ng Kalbaryo. Di ba po? Kaya sabi po yan, my God, why hast thou forsaken me? Kung sa Tagalog po, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di ba po? Hindi naman po ibig sabihin nun, hindi mahal ng Panginoon yung kanyang anak. Bagkos tiniis niya po yun para po sa atin. Dahil para po na kung saan magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya po yung nagsilbing kabayaran, nagtikis ng dugo dahil ang kanyang dugo ay walang kasalanan. Di ba po? Tayo po ay naligtas. Ganun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung bakit po ngayon ay meron pong salita ng Panginoon, inaalala po natin yung 7 huling wika ng Diyos dun po sa krus ng Kalbaryo. Ang pinaka-reason po para po na kung saan may mga tao, may mga mahal sa buhay pa po tayo na hindi pa po safe, ay maligtas po. Sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos dahil tayo po, nung wala pa po tayo sa Panginoon, di ba? Tayo rin naman po ay nakapakinig lang po ng salita ng Diyos. May nag-share lang naman po sa atin. Kaya dito po sa ating programa ay hindi po tayo nag-invite ng panibagong religion. Bagkus tayo po lang dito ay nangangaral para lang po na kung saan dapat tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Di ba po? Kung bakit po ang Diyos ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay maligtas. Yung kaligtasan, di ba po, na ibinigay po sa atin ng Diyos, ito po ay libre lang, ito ay para sa lahat. At ito po ay sa pananampalataya at ito po ay magpasa walang hanggan. Kaya ngayon po, kung ikay bisita, nanonood po ngayong oras na ito, hindi mo pa alam na kung saan kapag kumatok yung kamatayan sa iyong buhay, hindi mo pa alam kung saan tutungo ang iyong kaluluwa. Ito na yung time para tanggapin siya. Ito na yung oras na kung saan ay magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin ang Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. At sa mga Kristiyano na po, sa mga ligtas na po, ito naman yung time na kung saan alalahanin natin yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang hirap po doon, yung kanyang pong sinapit po doon, na tayo po'y magpasalamat sa ginawa ng Panginoon. Kaya lalo po tayong maglingkod sa Kanya kung isip po natin na tayo mag-quit sa ministry, tayo tumigil na sa paglilingkod. Alalahanin lang po natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung Kanya pong ginawa doon ay para sa iyo at para sa akin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po biro. Tiniis niya ang kanyang anak para po tayo ay maligtas. So, ayun po ang ating pong tutunghayan pong aralin po ngayon na kung saan ano yung mga tiniis ng Diyos Ama dun sa kanyang anak
habang nandun po sa krus ng Kalbaryo. May 3 bagay lang po tayong pag-aaralan ngayong oras na ito. Number 1, He lost His living. Hinayaan po ng Diyos kung saan iniwan niya yung kaharian, di ba po, doon sa kalangitan, para po dito bumaba sa mundo, magpakumbaba, nagkatawang tao. Meron ka bang talata dyan, picture? Dahil itong sa ibang sekta po, ito kanilang pinagdedebatihan. At tayo po ngayon pong oras na ito, hindi po para magdebate, dahil tayo po ngayon ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dahil para tayo ay maliwanagan. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 5 and 8, kung babasa po tayo at para po meron po tayong pinangahawakan, di ba po? Sabi po ng Bible po dyan, hindi ko po sinabi, sabi ng Bible, di ba po, sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, ang sabi ng Bible, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him in the form of a servant." Diyos po siya, pero siya'y nagkatawang tao, nag-anyong alipin, di ba po? Nagpakumbaba, and was made in the likeness of man, di ba po? Nagkatawang tao. So yun po yun. Verse number 8. "And being found in the passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross." Ganun po sinunod ng anak ang kanyang ama, kahit doon po sa krus ng Kalbaryo, kahit po ang kanyang buhay ay kanyang inalay para sa iyo at para sa akin, para po tayo ay maligtas. He lost his living. Nandun po siya sa kalangitan, bumaba, nagpakumbaba, para po tayo ay abutin, para po tayo iligtas, para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ang sabi po ng Panginoon, my God, why hast thou forsaken me?" Bakit mo ko pinabayaan? Di ba? Pero hindi po basta pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak, na ibig sabihin hindi niya ito mahal. Dahil alam ko po, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang anak. Dahil nag-iisa lang ang kanyang anak, si Jesus Christ. Tayo po ay nilalang lang ng Panginoon. Isipin niyo po, tayo isang, di ba, kung tayo isang ama, tayo may anak, kahit gano'n pa katigas ng ulo ng ating anak, mahal po natin yan. Ayaw po natin masaktan yan. Ayaw natin mapahamak po yan. Pero ang Panginoon, di ba po, ang Diyos Ama, tiniis niya yung kanyang anak para para po tayo'y maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Masakit po sa kanya yun, pero tiniis niya po yun dahil ayaw niya tayong mapahamak. Sabi ng John 3:16, di ba po, "Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, para sino man sumampalataya'y magkaroon ng buhay na walang hanggan." He lost his living. Iniwan niya yung kaharian para po sa atin. Secondly, he lost his lively body. Nawala po sa Panginoon. Hinayaan niya, kung saan tiniis niya, na mahirapan po siya. Pinasan niya yung mabigat na krus, inakit niya, kung saan po, doon po sa Mount Calvary, yung bigat ng krus na kung saan po kanyang pinasan, di ba po? Siya po ay pinako sa krus, sa kamay, pati sa paa. Siya po'y nilatigo ng maraming beses. At bawat latigo lang po yan, hindi lang po basta latigo. Yung dulo po nun, kapag pinalitan po kasi, dahil parang hindi po nasasaktan yung Panginoon, di ba? Akala ng mga Romano ay parang hindi nahihirapan, hindi nasasaktan. Kaya pinalitan pa po nila yun, kung saan yung kapag nilagay po sa laman, ay pag hinilay, lumahasa pa po yung laman. Maraming beses pong ganun. Kung papanoorin po natin yung Passion of the Christ, grabe po yung hirap na dinaras po ng Panginoon dun po sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay dinuraan sa muka, hiniya, hinubaran, kinoronahan ng tinik sa ulo hanggang tumagos sa kanyang bumbulan. Siya ay pinainom ng na maasip. Siya, di ba po, umaga lahat lahat ng paghihirap. Kung papanoorin nga niyo po yung pelikula, sabi nga po doon, mas grabe pa. Pero pag pinanood mo nga po yun, halos hindi mo nang matignan pa. Di ba po? Ganun po. Yung kanya pong katawan ay nagkalasog-lasog. Tiniis po yun ng Diyos Ama na naranasan po ng anak na si Jesus Christ. Sabi po na kung saan, bakit po niya tiniis yun? Kasi sa pag-ibig,
di ba? Pag tayo po ay nagmahal, di ba po? Tayo handang magsakripisyo. Pero kung tayo man po ay nagsakripisyo, lahat ay ating ginawa na wala nang masihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi po diyan sa John chapter 15 verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Wala nang masihigit pa sa pagmamahal ng Diyos Ama. Doon po sa kanyang Diyos anak na kung saan nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hinayaan, alam niyo po kung bakit? Para po sa atin. Para po tayo maligtas na hindi tayo mapunta sa apoy ng kapahamakan sa impyerno. Bagos gumawa ang Diyos ng paraan para tayo ay maligtas. Tutuusin po, nung nagkasala naman po si Eva at Adan, pwede naman pong gunawin ng Diyos na lang ang mundo at gumawa na lang uli, pero hindi niya po ito ginawa. Inayos niya pa rin po. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sino man sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiniis niya yung hirap, sakit dun sa krus ng Kalbaryo. Even ang kanyang katawan ay nagkalasog-lasog. Mahirap po yun. Kaya hindi na po natin kailangan gawin pa yung pagpipilitensya, yung pagpasa ng krus, yung paghagupit po ng latigo dahil ginawa na po yan ng Panginoong Hesukristo. 2,000 taon nang nakalilipas. At thirdly po and lastly, He lost his loved ones. Hindi lang basta iniwan niya yung kaharian. Hindi lang basta nahirapan yung kanyang katawan. Hinayaan din po ng Diyos Ama kung saan po ang Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay mamatay. Wala pong pwedeng pumatay sa Panginoon. Even ang mga sundalo, kahit anong gawin po nila, nasa Panginoon pa rin po dahil Diyos pa rin po siya. Kahit siya po ay nakabayubay po doon, pwede po siyang tumawag ng anghel kahit isa lang. Kaya niya po, kahit hindi na nga po siya tumawag eh. Kaya niya po, dahil Diyos siya eh. Pero tiniis po ng Diyos Ama ang kanyang anak na namatay dahil meron po kasing dahilan. Kailangan merong mamatay, magsilbing alay, magtikis ng dugo dahil para po sa ating kasalanan, siya yung naging bayaran. Kung saan po, siya yung nagbayad, di ba? Ng ating mga kasalanan, siya yung nagbayad, tayo tinubos, di ba? Dahil meron tayong kailangang bayaran eh. Ano po yun? Yung ating pong ginawang mga kasalanan, di ba? Dahil sa dugo po, tayo po ay dapat dala-dala po natin to kay Eva at Adan na kung saan na nagkasala. Dapat meron po tayong babayaran pero hindi po natin kayang bayaran ito. Kahit pagsamasamahin natin ang pera ng buong mundo, yung kaligtasan hindi natin kayang bayaran. Tanging ang dugo ng Panginoon lang ang nakabayad po nito. Tanging si Jesus lang ang may kakayanan na magligtas lang po sa atin. Kaya walang ibang tagapagligtas, kundi ang Panginoong Jesus lang po na kung saan nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa atin. He lost his loved ones. Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sa kabila ng tayo'y marumi, makasalanan, sa harapan ng Diyos, siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin, para po tayo ay maligtas. Napakabigat ng senaryong ito. Napakabigat po ng talatang ito. Na kung tutuusin po, di ba, yung ang Panginoong Hesukristo na hindi po madali na siya'y nakapako at hindi lang po basta nakapako, kainitan pa po ito, katirikan ng araw. Di ba po? Mahirap po yun. Ang Panginoong Diyos, siya ay 100% God. Siya ay 100% human. Di ba po? Kaya nararanasan niya po. Nararamdaman niya po yun. Kaya lahat po ng sakit, lahat ng hirap, naranasan ng Diyos. Naranasan niyang mapagkalulo, naranasan niyang masaktan, naranasan niya lahat ng bagay. Kaya wala tayo na kung saan karapatan huminto, di ba? Sa gawain ng Panginoon kapag tayo meron tayong mahirap na naranasan sa paglilingkod, alalahanin natin, hindi lang yung salita ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin din po natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Di ba po? Yung hirap, yung sakit na ginawa po niya, doon po ay hindi biro. Hindi sapat yung pelikula na kung saan pag pinanood nga po natin yun, hindi na natin matingnan. Sabi po ng mga Bible scholar, mas grabe pa yung dinanas ng Panginoon dun po sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating pong ginagawa sa 7 huling wika, bawat salita po ng Diyos ay pagpapala. Di ba po?
Ginawa po ito ng Panginoon dahil sa iyo, dahil sa akin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, ngayon pong oras na ito, kung tayo po ay hindi pa ligtas, bisita, ito na yung time para tanggapin mo yung kaligtasan ng Panginoon ay binibigay po sa atin. Kailangan lang po aminin natin na makasalanan tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At pangatlo, tanggapin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Sabi ng Bible sa John 1:12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Tayo'y maliligtas. Tayo'y bibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Dahil ang anak lang ng Diyos, si Jesus Christ. Tayo po'y nilalang ng Panginoon. Pero kung tayo'y tatanggap sa Kanya, ay bibigyan niya tayong karapatan maging anak ng Diyos. So, nasan ba ang Ama? Ama namin na nasa langit. Kaya pag tayo po'y ligtas na, tayo safe pagka kumatok ang oras ng kamatayan sa atin, sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Dalawa lang po ang ating pupuntahan, kundi impyerno, langit. Kapag ka ikay hindi tumanggap sa Panginoon, sa impyerno ka. Kapag ka tinanggihan mo siya, sa impyerno ka. Pero kapag ka tinanggap mo siya, nagsisi ka hanggat may oras pa, sa langit pupunta ang ating kaluluwa. So ngayon po, oras na ito, alam ko po ay napaalalahanan na pagpala tayo ng salita ng Panginoon sa ating 7 huling wika na iwinika po ng Panginoon doon po sa krus ng Kalbaryo. Yung pang-apat, my God, why hast thou forsaken me? Hinayaan po ng Diyos ang kanyang anak na mamatay doon po sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang po ito na natiling namatay, siya po ay nabuhay din naman po. Makalipas po ang ilang araw na kung saan siya po ay pumunta na rin po sa kalangitan. At balang araw, tayo po ay magkikita-kitang muli. No ba? Kaya nais po ng Panginoon, lahat ng tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng buhay ay blessing, salita ng buhay ay pagpapala. Kung bakit hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa, ito pong ministeryong ito ay para saan? Para lahat ng tao, sino man po ay maabot ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po. Preacher Siron po, ang inyo pong lingkod. Saan po nangangaral po ngayong oras, no? Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless. So, mandali po tayo yumuko at pumikit. Tayo po magsasara na po sa ating po pag-aral ng salita po naman ng Panginoon. O aming dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po muli sa minsan pa sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa kaligtasan ng inyong pinagkaloob po sa amin. Panginoon, ngayon pong oras na ito, amin pong inaalala, ginugunita ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Na hindi po biro, hindi po madali, pero ginawa po ninyo para po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkakasala, pagkukulang po sa inyo. At patuloy niyo po kaming gamitin sa inyong gawain. At sa inyo po ang kaluwalhatian, kapurihan. Ito po ang samot panalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.